parang ang dating, hindi si Kim ang nag-initiate ng breakup. Hindi nanggaling sa kanya. Oo. Kung hindi ba nag-initiate, posibleng kayo pa rin or something. Marites! 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 Kasi naman ang nakalagay, Mr. Fu. Diba? Oh. We're alive and kicking. Isa lang muna kasi Marites, apat na yun. Ito na po ang Fab 4 and Fantastic. Pagdating sa Maritesan at chikahan. Bago ang lahat, bati mo na good morning, good afternoon, good evening, good morning. It's Thursday night. This is your Deep Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ako po ang inyong Honorable Professor Ambet Nabu. Na ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ano di ba? Ano ba pasok niya? Baka kung ano ipasok ni John. Hindi ko ano pinag-usapan niyo bago magsimula. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Okay. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hitong chikahan na. Ayan na. Tsaka may chismis ako nakikita. Ayun. Sana hindi nakikita yan. Kunwari lang, di namin nakikita. Yes, yes, mga Marites. Nakukuha naman yan ng camera, di ba? Hindi naman siguro. Simula na tayo, Marites. Ito na ba ating isang linggong chismis! Ayun o, chismis. Ayun nga, may chismis ako nakikita. Ay, nadulog? Oo. Nalaglag naman. May nasyonggal. Oo, nasyonggal. May jotas. Anything goes, mga Marites. At sa isa namin ngayong Webis ang gabi. Simulan na po natin kay Alex Gonzaga. Dinakma. Ano? Sa isang event sa Ormoc. Sir Pon ba itong dakma na to? Hindi, itong event na palang ito, first week of May pa. Tapos... So, luma na. Oo, tapos... Tama na, luma na. Tinanong ko yung organizer. Sabi ko, kasi... Pinost ito ni Alex para mga 2 days ago sa kanyang IG. 2 days lang. Oo, na ang eksena, gusto niyang lumabas siya doon sa isang parang area, tapos kumaway-kaway siya kasama ang kanyang asawa. niya yan, oo. Tapos, ayan, kuwang-kuwa sa video na may kamay na dumakma sa kanyang kaliwang dibdib. Oo. Tapos, sinabi niya, akala daw siguro ni ate, siya si Mister, hindi siya si Mrs. Kasi parang gustong hawakan si husband. Teka, kamay ba ng lalaki yan o parang babae? Kamay naman daw Kamay ng ng babae. Okay. Pero grabe yung pagkakadakmo ng gano'n. Parang Parang naglaro, lima. Ang lakas ng gano'n. So, anyway, pinost niya yun, tapos ginawa niyang content sa kanyang IG. So, tinanong ko yung mga organizer sa Ormoc. Kasi in fairness sa Ormoc, very sila sa security. Talagang maayos sila. Tapos, hindi nila alam na may ganyang eksena. Sa akin yun na nalaman. Sa ano event ba yan? May pinost, sabi ko si Alex, may pinost sa IG. Sabi niya, talaga? Ano Ang yun? caption niya, the story of my life as a flat girl. Alam mo na ibig sabihin yun. Hindi yan yung parang content niya na in-interview niya sila Richard, Lucy. Yun ang sabi nila. Yana. Kasi after nung event na yan, dumiretso pa ata siya sa bahay ni Lucy at ni Goma at doon niya ginawa yung vlog. So, pero wala siyang binabanggit sa tungkol sa dakmaan. Tungkol sa dakmaan. So, pero hindi naman siya nagrereklamo kasi syempre yung mga fans niya o yung mga supporters ni Alex, sinasabi niya na, dapat ireklamo mo yan o dapat bigyan ng leksyon yung babae. Ang sinasabi naman ni, yan yung video. Sabi ni Alex, hindi alam ni ate. Sabi niya, hindi niya sinasadya or parang... Akala ni ate, asawa ko na dibdiban niya. Pero tumitili pa akin yung nilapirot mo, te. So parang hindi naman siya nagre-reklamo. Yung alam niya, akala niya siguro para sa asawa niya yung... Kasi babae yung nakahawak. Pero syempre, ingat-ingat. Lalo na sensitive ang katawan ng babae. Pero kung ako yung ate, kung ako yung lalapirutin ko yung sa asawa niyo, doon ako sa parting baba. Ang dadak.
dakma. Bakit nga naman? Diba? Tigilan niya na dakma na yan. Nagulat si Rose. Hindi niya, alam mo ba, inaantok si Rose kasi galing siya sa Cebu. Hindi kasi Nagising siya sa comment ko. Kasama niya yung jowa niya, Oo, tapos sinalubong. Sige, play niyo ulit, i-play niyo ulit. Play nyo ulit. Ano? Kung ako yun, dadakma, at intention ko yung sa asawa, doon talaga ako sa parting baba dadakma. Tingnan mo, yan. Lumalabas. Tawa-tawa. Ang pangalan nitong lalaki, asawa niya? Morado yata, di ba? Oo, basta yan. Mikey. Si Mikey. O, tingnan mo, yan, may pulis pang babae, ganyan. Tapos, pag ganun yan, ang layo naman pa, hawak yung kamay. Grabe yung pagkakaano. Yan, diyan ako dadakma sa harap ni Mikey. Ganon. Ay, naku, tigilan natin dakma na yan. Ito, balita naman natin na si Lian Paz. Dinakma din? Unang asawa ni Paolo Contis. Nilinaw ang tungkol sa pag-urong niya ng annulment case nila ni Paolo Contis. Yeah. PhD. So- Naging guest natin yan. Ang ganda niya Zone. dyan, no? Siya ba yan? Of course. So, yun na nga, galing ako dyan sa Cebu. Ayaw nga pala. Kanina lang. So, nakausap natin exclusive sina Lian Paz at ang kanyang partner, long-time partner na si Jan Cabajo. Yes, si Jan. So, syempre, napag-usapan na tanong, kasi ako nagulat din ako nung nabasa ko. Sabi ko, luma na ba to? Anyway, I asked Lian, bakit mo inurong yung annulment? So, tingnan, ang tagal-tagal ng inilalaban, Hindi hinihintay. makapagpakasal nga, di ba? So, sabi ni Lian, kat hindi, parang medyo nang out of context din. Although yes, tama din naman, pinul out na So, muna. nakaisalang na. Yung Kasi fight. ganito nangyari dyan Ongoing na yata. Nauna si Paulo ang nag-file. nag-file. Pero parang hindi naman nakasikaso yata or something. So, hindi nag-grant siguro. So, si Lian ay nag-file. Kaso, sabi niya, parang palaging may aberya. Like, Siguro may mga hinihingi, may mga biglang ganito, pupunta, hindi nagmamaterialize. Basta maraming naging aberya. Hindi na niya inisa-isa. So, sabi niya, tapos si Lian kasi, siguro ilang years na rin, sa born again Christian, ganun din yung partner niya sa Cebu. So, sabi niya, parang baka hindi yun yung will ni Lord. Gusto niya, this time, ang kumilos na lang, parang si Lord, kung ano talaga hahayaan na niya. But no, mali yun naman yung, yun ang tinama niya. Mali yung konsepto na parang pinull out niya yung Yan ba annulment, ay yung pag-file niya. Kaso, Ibig sabihin, okay na siya. Kahit hindi na sila maghiwalay na officially or legally. Hindi raw. Tutuloy pa rin nila. Naghahanap lang sila ng tamang way kung paano ba talaga. So, pwede rin. Sinabi niya, pwedeng baka mag-change sila ng lawyer. Baka parang i-re-assess, re-replan, i-re-calibrate, parang gano'n. So, hindi ibig sabihin na stop na. Meron pang gagawin. Okay. Ayun, exactly. Tapos sabi ni Lian, parang pareho sila ni Jan na nag-hope kasi ngayon yata, yun nga, yung divorce bill parang talagang medyo sinusulong na. Sinusulong na. So, kasi ang hirap daw talaga ng proseso ng annulment. Sabi niya, bukod sa napakamahal, Madugo. yung babalik at babalikan mo, yung mga bakit kayo naghiwalay, ano ba yun ang issue nyo? Kasi di-discuss yung naging grounds Yeah. So, ngayon, nag-hope din sila na kung matuloy yung divorce, kung mag-grant to, baka no need na for annulment. Mas magiging mabilis. Kasi alam nyo, si John ay matagal na nag-propose kay Lian kahit alam niya na hindi pa annulled. So, waiting. Ayun. So, tinanong ko din si John na anong feeling niya. Ano daw, para sa kanya, hindi na siya mabubuhay na wala na si Lian. So, si Lian na talaga. At saka, napaka-ano din ni John sa mga anak. Sila, diba? Talagang, siya na kasi nag-alaga kay Ronya at kay Zane. From 2 or 3 years old si Sonia. Tapos, kasi 1 year lang. So, siya na talaga nakagis na natatay. Siya na talaga nakagis na natatay. Tapos, yun. Then, tinanong ko din siya, anong feeling mo, Lian, nung nakita mo yung kay Jody Santa Maria na nag-grant. Kasi after 13 years. Sabi niya, sobrang happy daw siya for Jody. Kahit hindi sila close. Kasi alam daw niya yung
Hirap, yung no? feeling, yung proseso ng paghihintay. Yan. Tapos kung makikita nyo, syempre mai-promote ko na rin yung kanilang B-Drink Malunggay. Masarap at saka yan. Naubos B-Drink ko na Tawat yan. Puyet. Napaka-healthy. Hindi pa namin ka-close. Uy, masarap siya. Dahil dyan, Masarap diyan, siya. patikimin natin sila Mr. Sir Poo. Poo. Anyway, mabibili na to sa lahat. Shopee, Lazada, Nationwide, at pati sa mga South Star Drug. At magkakaroon sila, which is good for you, magkakaroon na sila ng no sugar. Bakit naman kay good for you? Love, pati naman sa atin naman. No sugar. Mas healthy, no sugar. Diba? So, sa sinasabi ni PhD, lumalabas, ang nakikita ko doon sa pagkakakwento niya, parang, yes, gagawin pa rin nila, hahanap na silang tamang way, or posible nga na in God feeling tayo kung sakaling ma-aprobahan na yung divorce bill, mahiintay na lang nila yun. So, dalawang option pa rin yun. Kung hindi pa rin naman lalakad yung divorce, at hindi naman tayo sure kung yung divorce ba ay ma-aprobahan batas or hindi. Magiging grant or hindi. Kung hindi, doon siguro sila talaga kikilos. Basta ang importante kasi sa, 'di ba, sa annulment, dapat pareho nilang gusto. Yeah. Ni si Paolo at saka si Lian. I think pareho naman. Kaya lang, Yung alam mo proseso talaga. kung bakit talaga may mga couple na ang bilis. In 2 years time na pero mayroon namang mga iba na. Tulad ka rin na Jody, 13 years. Diba? So, hindi mo talaga Hindi mo naman masabi. nasabi. Or hindi mo rin masabi Kasi kung nga, may... alam mo naman yung judge sa parang Yes. sa batas kasi marriage. Yes. Sa, You should know, Attorney June. Parang siniyan na lang siguro, let the river takes natural course. Flow. Wow, may Tama naman. Ito sa mga River nakikita nila sa Rose. screen. Nakikita nila sa Sino screen. yan? Ito na yung mga anak nila. Of course, si Sonia, si Okay. Celine, napakagaganda mga bata. Yan yan, ni Paolo. Oh, with Paolo. Pero sabi ko nga, si Jan na talaga ang nagpalaki dyan. Then si Nina, ito yung anak naman nilang dalawa ni Jan. Okay. Yan. Matatalino. Sana magkaroon pa na magaganda. lalaki. Wala silang anak. Yun. Ni Paolo. Ay, ni... Eto nga, Ayan, si si Jan. Nina. So, Oo. Okay. Actually, inaanak ko yan. Hello, Nina. And Okay. Ay! Oh. Lumit sila. Ay! Ito mga kaibigan, si Rian Ramos, karay-karay na sa pag-ikot sa Manila. Talaga? Oo, nung nakarangan niyan, araw ba? Tabi namin si Mapunta rin Ito nga, oo. di ba, si SB, kasama na niya. Pero nag-donate lang si SB ng mga gamit, pamigay sa mga ibang barangay. Tapos si Rian nando, nagmisa pa raw. Si Rian, punta raw sa misa. Habang papunta sila sa harap ng misa. Mga picture. Oo, biglang nagkagulo yung mga tao sa baba. Pero ang nililin lang ni Sam na may nilaunch lang siyang kasama, grupo. Parang kasama sa Sampaloc. Sa inyo yan, sa Sampaloc, if I know. Teka, ba? so parang So, nakakuha ka ng medicine. Hindi ako yung Anong patatakbuhan ni SB? Ay nga niya sabihin pa, parang tinatanong, ano ba gusto niyo, congressman ba o mayor? Sabi naman sa Sampaloc, mayor. Testing the water. Although ngayon, congressman siya eh. Oo, siya ang congressman sa isang distrito. Tama. Party list. Umapir na yung si Rian. Nung una kasi hindi siya umapir. So, Pero may taping. pagpapakita na ng support yan. Di ba magiging guest dapat yun sa tao lang, di ba? Ini-invite ko nga, di ba? Sumagot naman, kaya lang hinahanapan daw ng schedule. Mag-guest na rito yan, di ba? Si Rian. Oo nga. Ayun, ay doon muna sa karay-karay, di ba? Baka kailangan karayin din si Sam. Ayun, Actually, in-invite ko na si Congressman Sam. Dati pa. Kaya lang wala pa mabigay ng schedule. Baka ngayon maibigay na siyang schedule. Yun na. Lunes lang ang ibigay natin. Huwag nilang hintayin ang eleksyon. Dahil hindi na pwede. Halata ang mood ko. Karay-karay niya na si Rian doon. Eto, mga Marites, Bini, ninto ang set sa Quirino Grandstand dahil sa fans na nag-riot. Oo, kasi nga naman, yung sa Musikalayaan event. Bakit si Ria? Bakit si yan? Ria Atay. Si Ria Atay Si din yan Bini. Bini. Oo, yung sa, sino tumuturo na yun, nagagalit sa atin? Parang wag Magalit sa'yo. Huwag nyo daw pansinin yan. Huwag nyo nang pansinin. Go. Ano yan? Yan. Aray ko. Sige na, go mo na Nakamasan yung mo Talaga. yung ano. So yun lang ang Si Bini. Bini. O, Kasi yung nga ba group. naman gawin ba namang free admission? Alala nyo dati? Ayan, oo. Free admission kasi yan yung Okay. Musikalayaan. Kaya Oo, naman sa- pagkakagulan, naalala natin nung nag-report ka nung tungkol doon sa within 3 hours,
sold out agad ang mga... Hindi lang yata. Oy, basta, for yung 2 hours, ay 3 hours, sold out agad yung for 2 nights nilang concert sa New Frontier. Ay, dyan pa na libre. Di natural kuyug-kuyugin. Free entrance ba? Free entrance. Teka lang, so kinat yung nila dahil natakot na yung production dahil umaakyat daw sa mga stage at bakod. Ay, alam mo naman ng mga tao, sabi mo nga kanina, kahit sa simbahan, makakita ng artista, nagkakagulo na. Correct. Totoo din naman. Iyan pa. Bongga ang bini talaga ngayon. Sobra. Akala ko gusto manood ng concert. Ayan lang. Hindi naman siya pwede dyan. Hindi ka naman. Diba? Siya yata, di ba? Yes. Congratulations sa Bini, pero syempre, ingat-ingat pa din. Wala tayong magagawa Ay, kapag... nagkaroon kasi na... sige. Wala tayong magagawa kapag gano'n na security na ng mga artists. Kailangan talaga itigil kasi baka kung anong mangyari. Lalo na ang daming girls niyan, no? Yeah. Walo. Correct. Ang nakakaloka dyan, yung mga nagtutulakan pa rin talaga sila na parang alam na nila, kasi sabihan mo, huwag magtulakan, magtutulakan yan. Totoo. Kaya mahirap din ang free concert eh. Oo naman. Kasi diba? talagang susugurin. Pero dapat pagka ganyan, ready ang organizer. Security, at yes. security. Naging part yan para sa parang series of concerts yan gabi-gabi bago mag-Independence Day. Meron H.U. Warnes, may iba pang banda doon sa may kartilan ng Katipunan. See? Eh, syempre, Bini yan. Siya ang pinakasikat siguro doon sa mga naka-line up. O, yan ang nangyari. Correct. Yung kakambal niya si Bini. Sino? Sino Bini? Bini. Wali. Next na lang. Pero inaanap niya. May problema ba tayo doon? Si Paolo, inaanak si Gio. Doble-doble, di ba? Nagbibigay ba naman ng pakimkim si Paolo? Ikaw ang sumagot. Ewan ko, speaking of pakimkim, si Nay Lolit niya, hindi pa rin binibigay yung cellphone na pinangako ni Paolo. Inay-G. Alam mo naman si Nay Lolit, hindi matatahimik yun. Totoo yun. Pag pinangakuan mo, naalala ko dati pa nagre-request yan kahit mga laing na gulay sa Bicol, mga ano. Pag hindi mo binigay, ngangaraging ka ng bongga. IG ka niya talaga. Ito yung balita namin para sa fans ni Don Lustre. Ito gagawin ng Philippine PH adaptation of K-drama True Beauty, PhD. Yan. Uy, maganda yan. Napanood Of yung True course. Beauty. Actually, wala pa namang confirmation talaga. Pero medyo maingay na may usap-usapan na una, na si Nadine Lustre daw ay posibleng pumirma muli sa ABS-CBN. Ay, why not? Marami ang natuwa dyan. Second, ang tagal na rin natin na hindi napapanood si Nadine sa isang teleserye. Ako, pag tinanong niyo ako ngayon, yung On the Wings of Love pa rin na isa sa mga paborito kong teleserye talaga. Ay, kasi yun naman talaga teleserye niya doon. Yun lang ba? Hindi, not just because of Nadine. Kumbaga, in general, yan. Okay. Now, natuwa din ako nang malaman ko na si Nadine, if ever, ang kinoconsider o na ay to play the role that Moon Gayang played in True Beauty. Napanood ko yung True Beauty. Naaliw ako doon. Yes, isa din yan sa pinaka-feel-good at magandang Korean drama. So, sana nga magkatotoo to dahil na-imagine ko si Nadine. Although, yung role doon is a high school student. Pero caring pa rin yan ni Nadine. Tapos, may mga request na as early as now, kahit na hindi pa naman kumpirmado, na sana raw si James Reid ang gumanap dun sa role naman ni Cha Eun-woo. Why not? Alam mo, nung nabasa ko yun, sabi ko, alam mo, Tingnan mo. Alam mo, pwede. Na talagang itintagumpay. Pangalan pa lang. Alam mo, pwede talaga na si James Reid. Bagay siya doon sa role ni James Reid. At si Nadine. Bakit ba niya ito ibalik? Kahit nasabihin niyo wala na. Anyway, Nadine and James naman, they still talk. Tsaka friends naman sila. Yes. Kumbaga, pagbigyan natin naman ang Jaden fans pa rin. At saka, maaaring yan na maging senyalis na pagbabalik talaga nung kasi yung tandem nila. Yes, iba pa rin. So, aaminin nila yan. Sana ma-push kasi ang balita ko rin, ang magpo-produce daw nito ay ang Dreamscape. Ayun. Which is, Dreamscape naman talaga from Otwal yata, kung di ako nagkakamali. Yes. Pero bago ka mag-segue ko lang, baka naman hindi, siya na naman ang sunod na i-unfollow ng mga ano. Kasi di ba hindi natin na-line up yung mga nag-unfollowan dyan, no? In-unfollow si Catherine Bernardo ni Liza Soberano at saka ni Julia Barreto. Ayun, nagtataka ako. Pero inaiisip ko hindi kaya dahil di ba yung boyfriend ni Claudia Barreto, nag-unfollow daw si Julia at saka si Erich Gonzalez. Tapos ang boyfriend ni Claudia, kapatid ng asawa ni Erich. Baka naman may mga something. Meron pa din Sofia Andres na in-unfollow din ni Julia.
Tapos sabay na in-unfollow ni Liza at saka ni Julia si Catherine. Kaya nagre-react. Ang tanong ay, sinegway ko lang, hindi naman kaya maging biktima din ito si Nadine kasi nananahimik siya, biglang gaganyan. Ako sa pagkakakilala ko kay Nadine, nonchalant. Gusto ko yun. Iba si Nadine eh. Ibang level. Affected siya, ganyan. Tsaka lagi lang nakikita Wapakels. Lagi siyang nakikita sa mga events. Lagi siyang ini-invite kasi nga pasabog ang kanyang styling kapag dumarating siya sa mga sosyalan. Yan parang si Nadine hindi mahilig sa ganyang mga... Sa social media. Mahilig siya sa social media pero hindi siya mahilig sa mga ganyang issue or mga... Patol-patulan ng mga Naisingit ko lang kasi wala dito sa line-up. Kaya mag-recess ka na din. Wala ka na, di ba? Hindi ka nga nag-submit, di ba? Ako next week, hindi ako magsasabit. Di ba? Mag-ano tayo, mag-gata ng issue, unfollow ha. Mag-gata ng special report. Yung follow natin isa't isa. Yan. Tapos hindi tayo kunwari magpapansinan. Why not? Ngayon, feeling nyo, may magre-react. Recess na. Sino nanalo? Di ba yan? Basta nanalo na naman. Maraming salamat naman po sa mga nanonood dito sa aming live at dun sa All TV. At sa mga nag-e-effort talaga. Na mag-picture. Nakita ko yung minsan yung isang girl na mga picture natin. Nakita namin si Rose na tsempuhan niya. Diba? Talaga. Akala ko yung pinaggagawa ko kanina. Baka kaya yun ang gagawin na ilalagay. Pero ako hindi na ako magagaya. Kailan nyo ba ibebenta ito at may bibigyan ako? Ako din eh. Si Gracie, Cornejo, humihingi sa akin. Bibili ba kayo or salary deduction na lang? Wow! Bibili na lang. Bibili na lang. Okay, magbalita muna tayo mga Marites. Ito, Billy Crawford and Sarah Geronimo sumample sa Showtime. Ang sample. Nagsayaw sila, may kanta na may kasamang sayaw. Kamakailan lang. Kasi tuwan-tuwa nga, nagulat ako, parang ngayon lang nag-aaligaga itong si Sarah na pinipraise si Billy kasi ang husay magsayaw, ang husay mag-perform, international caliber, blah, 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 blah. May show ba silang dalawa? No. Hindi, parang nag-show sila. Parang may mga events. Hindi, may mga kasama kasi ang huli, si Abambu. Bambu ang kasama lagi. I don't know. Tapos na yun. Parang meron ako na balitaan na event na parang Sarah sila naman. Baka nga, maganda naman kasi pareho silang magaling tumayaw. Pareho silang magaling kumanta. Hindi, tsaka si Sarah, iba siya kapag nagpa-perform. Sinasaliban. Sobra. Sinasaliban. Yung pagkamahinhen, yung parang prim and proper, hindi makabasa. Pag tumungtong ng stage, parang, ano to? Ang daldal, ang daming chinichika, ibang galaw. May pinost nga siya sa IG niya ngayon, bagong music video. Yung mga galaw, tsaka yung mukha. Diba? At siyang nagko-choreograph nun. Although, di ba, meron na silang studio. Di ba, bagong team. Matapos yung nagkaroon sila ng parang hindi masyadong emote nung dati. Jorcel. Yun, maganda. Okay. Since naging international winner din sa isang dance competition din naman si Billy, baka iba yung kanyang ano naman. Hindi, tsaka iba rin naman mag-perform si Billy, in fairness. Okay. Okay, go. Ito si Kyle Chari, endorser ng lipstick. Hinangaan ng maraming netizens. Sir po, nabanggit siya nung ating isang viewer last Monday. Isa lang? Isang viewer. Siya lang ang nag-comment. Ayan. Dahil dyan, ayan, na lumabas na nga. Ang gwapo ng bebe ko. Lipstick na endorsement. Ang sabi nung iba, syempre kapag lalaki ang nag-endorse ng lipstick sa Pilipinas. Doon dati yun sa Pilipinas, syempre isipin or questionin ang kanyang gender, etc. Pero maraming netizens na itinuring ang kanyang endorsement bilang brave. At saka macho. Tsaka parang walang kakeme-keme sa katawan, walang itinatago. Kaya ayan. Ang ganda nga nito sinabi ni From the Chantilly. Proud of you, Dong. You out there breaking boundaries and gender stereotypes indeed. Totoo naman. Tsaka in fairness naman doon sa lipstick, hindi naman din yung nagbumurang hindi nagbumurang lipstick na. Hindi naman yung namumula. Yung namumula na parang nakakain ka ng Anong brand ba yan? Kinakagat-kagat niya? I think it's Maybelline. Maybelline siya. Parang ang sarap niyang kumagat, Hindi, tsaka yung extra video niya. Tama. Maybelline nga. Ano pa siya? Humalik-halik siya sa video. Maybelline. Para meron silang
campaign. O, di ba, parang tayo, di ba? Nag-lips din man tayo. Ako Hindi, hindi. para sa TV lang. Pero pag ganyan, bongga, Hindi, pero kasi sabi ko nga kay Rose last time, di ba mga Thai and Korean or even Japanese, dead man naman sa kanila yung makeup eh. Kumbaga, natural na normal sa kanila. Sa Pilipinas kasi, syempre, pag sinabing makeup pang babae, at ang mga nagbi-makeup lang artista. Oo, noon nga yun, pero ngayon iba na. din. Nakakakita ko at sa mga gym, yung mga lalaki talaga, mga macho ha, may attorney. Kasi may sinusubaybayan ako mga nag-gym na lalaki. Nagme-makeup sila. Correct. Yung Enzo, hi Enzo. Sino Enzo? Yung nakikita Pineda? ko dun sa mga nag-gym na nakalimutan ko yung grupo nila. Hindi, tsaka di ba, Maganda lang. fairness, maganda yung shade ng Mag-guess ka nga lipstick. ng ano. Binati ko si Gym Enzo. instructor. Nag-guess ka na ba? Hanapin mo nga mga gym instructor. Oo, talaga. May lawyer, may architect. Hawakan mo din sa aga, no? Depende kung lalaki. Grabe! Ito Marites University, malapit ng maging Marites University X Viva Ma! Marites Ako ni Kylie. X. Sa mga fans ni Kylie, abangan niyo po siya sa Pamilya Sagrado. Sabay Kasama siya nalilink doon. kay ano? Kanino? Kay Andrea. Best friend sila ni Andrea. Best of friends daw sila. Now. Sige. Yun Pero na. pogi ni Cal, crush ko yan. Of course, ako rin. Dahil sa... Hindi naman gagawin kayo. Gagawin! Kahit mag-agawan tayo, walang mananalo sa inyo. Nanalo na! Nanalo na naman. Kilala nyo, ang nanalo na. Oo. Tama. Laging siya na lang. Laging siya ang Laging siya panalo. panalo. Ang galing yung Wala tester. kayong ano? laban. Ang galing yung tester. Ito mga kamarte, magbalita naman tayo kay magkakaroon ng concert si Julian San Jose at si Estelle ng SB19. Tumaya kanila ang ating tinig. 2 nights. 2 nights sa New Frontier. Manonood ako dyan. Ayan po. Talagang inaano nila yan. Kumbaga maraming nagla-like niyan, di ba? Power voices, kumbaga. Yes. Kasi, Performer. Pareho. Oo, magaling sumayaw din yan. Ang Tsaka magandang napapansin ko boses sa talaga ni SB19, Estelle. nag-guest sila ng solo sa mga concert. Kasi si Pablo guest sa concert naman ni Ding Dong Avansado. Talaga. Pablo ba? Pablo, may diba? Pablo, yes. Oo, si Oo. Pablo. So parang nag-venture sila sa mga ganyan Mga individual, Oh, pero among the SB yata, si Siyang Estelle ang pinakasikat. Galing nga nagbo-voice coach Saka pa. nagkasama kasi sila sa ano. Yung pag-coach ng The Voice. Ay, Yes. The Voice ba yun? Voice Ano ba ba? yun? The Voice. The Voice nga. Protege or what? I brought The Voice. No. The Voice. The Voice nga, sabi ni Sian. Kino-confirm lang ni Sian. The Voice po, The Voice po. Okay. Sabi niya Bakit? ganun. Kung maka-The Sabay Voice naman si Sean, nag-champion. kala mo naman, ano siya? Sa team niya siguro ng champion. Parang napakalaking singer ni siya. Uy, batiin natin na dyan ang Ay, kapatid Sian. niya at pinsan niya. Ano paniwala kang kapatid niya tsaka pinsan niya yan? Ay, talaga. Nakilala lang niya yan sa labas. Talaga? Tapos sinama niya dito sa loob. Para may Oh, mautusan siya. Ay, Grabe G. kay yung mga Alam mo- pangit ang ating ano, Ay, sounds. naku, wala namang Kaya nga sabi ko, epekto. tingnan mo yung ating monitor para sa aquarium. Iba-ibang isda nakikita ko. Okay. Bili na kayo May ng ticket. number. July na po ito, next month na po ito. Almost more than a month na lang. Kaya magagaling yung mga performance na yan. Okay. Okay. Ayan. Ito na po, mga kamartes, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais pong matikman ang ay, ikaw pala yun. Hindi mo pa tinuloy. Inunahan mo naman na. Anyway, pwede naman itinuloy na. So anyway, sa ating mga kamarites. Sorry. Mga kamarites na nais matikman si ating prof mo kasi ay talaga natikman na ang kanilang masasarap na pagkain. Maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Okay. Yan ang Naku, Ayan. ikaw na yan. Hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7 siguradong solve ka dito. Yun. Ugbo 24/7. Sarap kasi ng Ugbo. Diba? Ito na po. Ay, nagagalit na si Diego. Yan Nasaan yung solve ka dito? Ayan na. Ito Ugbo. na po ating Chick of the Week. Ito, si Yan Lim. Nagsalita na hindi siya nag-initiate ng breakup nila ni Kim Chiu, PhD. Yan, sinabi to ni
Zian nung nag-guest siya sa Fast Talk kasama si Sanya Lopez. Kung saan sinabi niya na... At nagpo-promote pa rin sila ng pelikula. Ng Playtime. At the time. So sabi ni Zian, sila naman daw ni Kim talaga ay nagkaroon ng maayos na paghiwalay, na break up. Siyempre daw, hindi mawawala yung may mga iyakan pa rin. Siyempre naman, it's 12 years. 12 years is 12 years. Pero dun sa habang nagkakalita siya, nabanggit niya na actually, parang ang dating, hindi si Kim ang nag-initiate ng breakup. Hindi nanggaling sa kanya. Oo. Tapos, hindi nga malinaw sa akin Parang tinanong ni Kuya Boy, so, kung hindi ba nag-initiate, posibleng, kumbaga, kayo pa rin or something. Parang hindi malinaw sa akin yung... Ano sagot ni Siya? Parang hindi siya nakasagot ng diretso. Oo, yun. So, ang tanong ko lang, kailan kaya to... Matitigil, di ba? Una, kailan kaya nag-guest si Zian at that live sa Fast Talk? Kasi nga, considering na bago umalis si Kim going to Dubai, may lumabas na. Nagbitaw na siya ng napaka-ikling statement, pero napaka-tindi. Let's bury the past. Let's leave the past. Let's have respect. Parang ganon. Kumbaga, hindi nga ako nagkasalita mula nung pinost ko, mula nung nag-post ako. Give it a rest daw na, kumbaga. Warrant arrest, so, diba? Yung tanong ko tuloy, napapaisip ako, pero I want to give Zian the benefit of the doubt. Baka naman, matagal na yung tape interview. Na yung, malamang tape. Baka nga tape. Kasi kung sakaling live pala yun, tapos nagsalita pa rin si Zian, parang, teka muna. Iba na yun. May mali, oo. So, nabasa ko yung mga ibang comment. Again, syempre talagang ang daming, si Zian talaga yung binubugbog ng parang, di ba kayo ni Sanya yung partner dyan, movie nyo yan? Bakit si Kim ang pinag-uusapan? Lalo na nabibigyan ng kulay kasi nga may pinopromote na pelikula. That's one. Kaya nga may na-capture din doon sa pag-alis ni Kim papuntang Dubai, although hindi na-publish, pero may nagba-viral nga na sinabi ni Kim, siguro in jest or whatsoever na hindi pa ako nagsasalita. Wag siyang pilitin magsalita pa kasi baka hindi panoorin yung movie niya. Something to that effect. Na hindi naman pinablish yun. Pero, diba, para masabi niya yun, either nagbibiro siya or whatever, may laman. Diba? Actually, kung talagang seryoso si Kim doon, syempre kahit na sabihin natin pwedeng totoo, pwedeng ganun talaga yung maging epekto, syempre ang dating pa rin ng parang ang yabang naman. Diba? Syempre kahit ano pa rin yan. Pero isipin na lang natin, baka nga. Pero abangan ninyo kasi pag-uusapan po natin yan sa Sabado sa may detalye tayo tungkol dyan. At may video pa. Correct. May video pa tungkol dyan. So abangan nyo po yan. 10 p.m. sa Sabado sa All TV, ang Marites University. Diba? Yeah. Pero, sige. Pasensya po, nag-carried away lang po kami. At saka, syempre, para ma-carried away na rin po kayo para sabihin natin matapos na sana yung issue na yan. Damay-damay na. Damay-damay na kung sino-sino, di ba? Kaya po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Nice po namin kayong imbitahin na sumali sa aming official Marites University Community Group para tuloy-tuloy lang po ang ating chikahan. Nakapin po ang link sa ating live ngayon. Ayan na. Eto, Julina Magdangal, nababas dahil sa comment sa kasal ni na Carlo at Charlie. Nakapasok ko yan, nakakaawa naman si Jolie. Ito nga, nakita ko kanina, meron kayong caption, di ba? So, kasi nga si Jolina ang isa sa mga umattend sa wedding. Kasi yung friendship naman ni Jolina sa ni Carlo, kasi way back pa ng mga bagets pa talaga sila. Correct. Bagets pa si Carlo, bagets pa si Jolene. Then, may teleserye na imagine mo, kahit si Jolina ay na-surprise na parang, imagine mo ang parang gumanap yata ang asawa or partner niya doon. Si Carlo na. Kumbaga dati, kasi naabutan ko din yan ang cable. Yung mga ganon. Basta magka-batch sila, medyo magka-batch. Na kumbaga si Jolens ay Marvin Agustina love team. Si Carlo, bagets pa. Oo, mas bata si Carlo. Akalain mo ngayon pwede si na. Carlo. So anyway, magkasama din sila dati sa management. So, sabi nga ni Jolens, nakita raw niya kasi na si Carlo ay mabait na anak, mabuting
Ano ba? Nasaan ba? Kanina nakita ko yun eh. Huwag yung bang hinili na ulo ni Paige din, no? At ganito 2 oras lang at Oo, di ba? Ayan. Sabi ni April, si April kasi ay si Charlie sa tunay na buhay. Sabi ni April sa vows niya, totoo daw pala ang manifesting. Gusto ko lang i-share na isa ako sa nag-manifest para sa forever ninyo. At yung mga sinabi ni Kaloy, si Kaloy ay si Carlo, sa vows naman niya kung paano niya iingatan, aalagaan at mamahalin si April, alam na alam ko na puso niya ang nagsasalita. Thankful ako na na-witness ko ang kanilang pag-iisang dibdib. Parang meron pa to na sinabi niyang mabuting... Ibigay nyo na! Ano ba? Inedit. Pero dahil nga dyan, yan ang naging rason. Binas siya ng napakaraming Ako una, wala ako nakikitang mali sa sinabi ni Jolina bilang isang kaibigan. Yun ang kanyang naramdaman, nakikita at nakapansin. Kaso ang pinanggagalingan nga ng mga netizens na parang, hoy, para maghunos dili ka. Paano mo nasabing mabait yan or maalaga yan or ano yan? Ito, ilan lang yan. Samantalang iniwan niya nga yung kanyang naanakan. Hindi naman iniwan. Di ba? May kabol naman yun. Ang nangyari kasi, hindi naman din kasi nagkahalata si Carlo kung ano talaga yung side naman niya. Yun. Pero nilinaw yan ng lahat na yung kwento, pinag-usapan talaga nila na maghihiwalay sila. Hindi, tsaka hindi. Matagal na silang naghiwalay, hilo po. Hindi, tsaka yung mga magkakaibigan, yung bond ng magkakaibigan, hindi natin pwedeng questionin yun. Kasi magkaibigan sila. Silang nagsasama, silang araw nagkakakwentuhan, nagkakaano ng mga loob. At saka, di ba? Hello. Weird. Hello. Kasi ngayon, actually may narinig pa ako, kadugtong na lang, allow me, idudugtungan natin niya. Kasi pinapanood din akong interview ni Katotong OG Diaz tungkol nga doon kay Trina na, di umano, dahil pinag-usapan natin last time, tinanong natin kung naimbitahan man lang ba yung anak na maano. Sabi ni Trina, hindi daw. At least kinaklaro lang na gano'n. Siguro may sariling dahilan naman si Carlo kung bakit di niya ginawa yon. Kasi siguro ayaw niya maging circus siguro kung ano pa yung mga ganun yan. Although hindi kay Carlo nanggagaling opinion ko lang po yun. Kala ko wala ka si Dambi. Pero marami akong binasa. Ang dami kong binasa kasi. Kasi meron ka pa dahil ang next, Andrea Brillantes nag-celebrate ng single sari. Yung pala, may sinabmit ka pala. Dami-dami mo nga nilagay. May sinabmit ka pala. Taking us for a ride. Pagtanggap. Pati yung spills ni Rose, kinukuha mo. Attitude ka. Ayan na, nag-uumpisa na yung upuan. Matagal na namin sinasabi sa inyo. Ano na yan? Kasi kaya si Blight, 1 year na pala siyang single. Sabi niya, 1 year na pala yun? 1 year na nag-celebrate siya 1 taong pagiging single. Sabi niya sa kanyang IG story, Happy Independence Day at Happy Anniversary sa akin, Ems. Tama na ang papapadala ng cake, di ko birthday. Kaasar. Sa cake may nakasulat na happy. Ano nakasulat dyan? Single June 12. You made it through an entire year. What if, 368 days without a boyfriend? Yan. Good job. Sino yung nagpadala? Galing niya sa mga kaibigan niya, Danica, tsaka yung sino ba yun? Si Bea. Danica Ortega, Bea Bores. Yun. Talaga 1 year na? Pero si Kyle, ano pala yun? Hindi pala jowa? Hindi parang gano'n sa Best friend BFF. na, diba? Kasi napanood kong video nila, parang magjowa sila. intimate ang dating May may-ari na So 1 year na pala yun. Nagbutok yun. Grabe Nagulat din ako, ang Hindi bilis. nga pwede, may may-ari na nga. Ang bilis. Dead sila. Ayaw lang daw yung kina Kyle. Kyle ba? This house is condemned. Ay, hindi nyo naman sinasabi kung sino. Ito na mga Marites.
Si Rhea Taide, sa September, mga anak with surf. Nako, eto na. Ito na. Hindi nga nung mga minute lahat. September na makanganak. Eto na. Nakakuha ka ba ng result ng ultrasound? Nako, eto na nga. Meron ako nakausap. Ayan. Meron nakausap ako. Ay, tinuturo ka, hindi ako, ha? So, mukhang sa akin galit yung babae na yun nakabalik. Ayun siya, oo. Sabi niya, tigilan mo yan, Si Zanjo kasi to eh, obviously. Sorry si kung gusto Zanjo. ko kayong pangunahan, pero may nagbalitan, may na-chika lang ako. Ang sabi pa sa akin, baby boy daw, at sa September manganganak. Yun lang naman So, yung detalye. patras sa September. Ilang buwan ba yun? Ilang buwan na lang. July, June. So, mukhang confirm April, ayon dun sa aking March, nakausap. Actually, dalawa yung nakausap ko. Double confirm. Oo, parang 9 months eh. So, January siya nabuntis. Kailan ba siya kinasal? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Recent- Si Rose. Oo. Andun si Rose. Kasi 9 months eh. Kasal? Kailan siya nagpakasal? This year ba o last year pa? Nawala na rin ako sa This week. year. This This year year. pala. This year, nandito na ako nun. So, nung Oo, kinasal this nga, year. totoo yung mga Oo, di ba balita yun? na nung Oo, kinasal, baby bump. may laman na. Parang Kasi gano'n. January nabuo ng January eh. O kung lalabas ng September. Kung reliable yan, tama ha? Mukha naman. Yung isa reliable na eh. Kilala ka namin eh. Tama. Tapos yung isa reliable din. So sabi ko, so okay. Actually, hindi ko siya sinasadya. Kwentuhan lang kami. Naku, eto nga si, si Rhea. mga anak ng... Talaga? Buntis ba? Sabi ko, Anong mong nini? nagulat siya. Sabi niya, oh gosh. Sabi niya, ba't ka sinabi? Hindi na totoo. Nanganganak. September, baby boy daw. Kasi baby boy. nag-compute tayo. December daw na buo kung September nga. March, pero no March kinasal. So 3 months na siya nung ikinasal. Okay lang naman yun. Nagmamahalan At na least sila. nagpakasal. Ako, very reliable ang source ko tulad na ito buntis pa. nga. Pero ito mukhang doktor eh. Kasi na-compute ko September eh. Kaya nga sabi ko kanina, Grabe yung doktor. nakakuha ka ba ng kopya ng ultrasound? Hindi ko Lalo ba't sinabi niya, lalaki. Naku, nakakuha nga ng kopya. Ikaw din ah. Unang narinig sa atin sa Marites University, Na baka lalaki. pumalpak tayo, Grabe siya. mapapahiya tayo ha. Wala pa nga yung gender reveal. Inunahan mo pa. Sabi baby boy daw. Alo, baby Naku, boy, eto naku. na po. Charot lang. Alam mo, kredibilidad natin ang nakataya dahil sinabi mo na baby boy by Naku, September. sasabunutan ko Pero yung eto pagsabi naman, sa akin. kapag ka talaga sa ultrasound, boy ang lumabas. Parang 99% Na boy boy yan. na. Pag babae ang lumabas, may chance na boy yun. Kasi baka nagtatago lang daw. Oo, di ba ganun yun? Nagtatagod bilang lumalabas yun eh. Pag, Yes. pag may Boylet, maturity. diba? So yung babae pala galing sa lalaki. Sabi? O Ay, di ba? lalaki galing Ang sa- babae, sabi nga, babae. ay hinugot sa aking tadya. So ang lalaki galing sa babae kasi sabi ni Rose sa explanation niya, pag girl Hindi. lang sa ultrasound, posibleng maging lalaki pa yan kasi baka nagtatago lang. Hindi, kasi yung posisyon minsan ng kanilang posisyon na sila. Akala ko yung organ. Napakahirap makipag-usap dito. Ganito, Hindi, akala ko kasi sinasabi niya. Yan, natuloy na Hindi, to. yung pag-ultra yung bata, yung pag-posisyon. Ay, ako kasi sinasabi ko parang sa scientific lang na parang yung munang di na-develop yung organ. Hindi. Di ba yung bata nakaganon? Yes. Oo. Halimbawa, pag nakaganon nga, Oo, di di ba natakpan. kita mo parang, Ko parang, ano, Akala o mo. kunwari kayo mga babae. Nakatago ka. Dog show na. We're getting out of hand. Pakalawang be. Kaya kasi malikot. Diyos ko, nagtibuog ka na. Bago matapos to, yun. Kasi gusto ko, kung nakatago ka. Anyway, gawin mo na yan. Hintayin na natin. Hintayin na lang natin. I'm sure naman si Mr. Ayoko Poy. na. Ayoko na. Tumahimik ka na dyan. Sorry. Next. Ito, Vilma Santos Recto, Luis Manzano at Ryan Recto. Posibleng pasukin ng 2025 politics sa Batangas. Ayan, di ba nakausap natin si Secretary Ralph Recto? Di ba pwede natin sabihin kung bakit na nakausap? dapat binigay niyo yung picture na taking. Yung Empress namin, di ba? Bakit ba wala sa line? Paano dapat pala ako nag-line out? Ano ba naman si Diego? Di ba lang nilagay yung picture? Alam mo, Diego, ang dami mo ng ano. Hindi, kailangan ko na Nag-red i-congratulate flag ka na rin. ang Multimedia Press Press Society Society of the of- Philippines yes. dahil nag-oath-taking po ang ating
ating chairman, ang ating president at ang ating vice president at si Diego na assistant secretary. And the rest of the officers and members. Yan. Kasama ka doon. The new member. Sa harap ni DOF Secretary Ralph Recto. Yan. In fairness naman sa panahon na ibinigay ni Secretary Ralph Recto sa M-Press. Yan ang Double tawag. M-Press. Double M-Press. Multimedia Press Society. Kaya chinika, dahil Nakausap ano pa siya, namin. after mag-o-taking, nagpaunlak pa siya ng interview. Kaya nakuha ni Dean yung storya na yun yan. ang At sinabi gusto ko lang pong linawin na ito ay Empress at hindi po ibang grupo. Yes. Yan. Maliwanag po yan. Maliwanag po ba, yan. Mr. Dahil Fu? si Arnel Serrato ang unang nag-post, I think. Siya ba? Si Glenn Regondola. Ayan. Oo. Maliwanag naman na Empress. Mga bagong members po ito mula po sa iba't ibang hanay at sektor ng panulat, mula sa social media, sa print, television, film, may sports, and marami pa pong iba. Ayun. Advisor din po namin si Sir Noel Ferrer at si Sir Lito Zulueta. Ayun lang. Yung pa, kung magkakaroon ng labo-labo sa bata, ay silang tatlong mag-iina, nasa politics naman sila. Yan. So parang sinasabi ni Secretary Ralph Recto, kasi ang tatlo yung available. Yung Tatlong posisyon. Posisyon na magkakaiba. Mayor, Governor. and congressman. Or vice governor. Vice governor. Ang vice governor po. Ang sabi niya, si Ate V parang pwedeng maging governor. Si Luis, Ryan pwedeng maging congressman. or si Luis pwede maging vice or mayor. Yan. Yun. Yan ang Ay, sinabi. hindi pa natin alam po, pero nasa may kino-consider. Pero sa mga fans naman ni Ate V, sinabi niya, klinaro din po ni Secretary Ralph na definite makakagawa daw po na kahit isang pelikula lang si Ate V. Bago mag-eleksyon. Bago mag-eleksyon. Tutulungan naman ni Secretary Ralph ang film doon sa archive sa mga lumang pelikula. Yes. Ayusin lahat. Yung NCCA na naimbakan ng mga film archives. Kaya natutuwa kasi siya na marami mga pelikula si Ate V na Nare-restore ngayon. Alam mo, sana ako yun ang pakiusap ko. Sana sa government, budget na ma-restore Yun na nga yung yun, mga pelikula, lalo na yung mga Classic talaga. Pinoy movie. Not necessarily Ate V's movies. Yes, Lahat. yung talagang At yun nga daw po yung nilalabi ngayon ni isa sa mga nilalabi ng dating FDCP chairman na si Pipo, si Terzo Cruz III, na nanggaling na sa opisina niya kamakailan. Nakita sila. Nagpapatayo ng bagong building, inaayos, plus yung sa restoration. Plus, kami po sa Empress ay nakasuporta din si si Secretary Ralph sa mga advocacy na gagawin po namin in relation sa multimedia. Kaya abangan niyo po Abangan ang niyo mga po. aktibidades at mga programa at of course, ang pamimigay ng awards. Yes. Empress. Empress. Iba pong group, exclusive group po yun. Hindi nakakatawa si Secretary Ralph Recto kasi nung tinanong mo siya, walang kyaw-kyaw. Di ba nung tinanong siya tungkol doon sa pagtakbo ng mga dire-diretso siya sinagot niya talaga. Hindi kaya yung kinagalitan ni Ate V. Malamang. Parang, Walang preno, di ba? Walang preno. Ngayon by this time, si Ambit nasabi yun na yun. Pero mo, si Luis wala ka alam na, ay, naalaman na pala. Na-announce na Tatakbo pala. ako. Correct. So, congratulations ulit sa Congratulations, Empress. Empress. Ayan. Again, Empress at hindi. Wala. Whatever. Maraming salamat kay Secretary Ralph Recto and kay Ate Binarin. In fairness naman sa panahon na binigay niya para sa diba? pag-taking. Oo, diba? Taray mo, Yes, Ambet. of course. Ano yung inaanap Nasa mo? sa telepono Meeting ko. tagumpay. Ay, ito ba yun? Yes. Alam mo yan, Ito meron Rose. na See you naman. tomorrow. Hindi ko pa alam. Ito, kung alam ka, ang dami palang sinabit dito. Ito meron ka na naman Diba? dito, Pro. Ano pagpanggap? Jericho Rosales at Janine Gutierrez nilaunch sa series Lavender Fields. Spotted sa Rockwell, Makati noong June 5, 2020. Yung spotted din ayoko ng pakialaman niya kasi dahil nag-i-emote Hindi, dyan. kasi natakal na rin natin yung na-spotted sila. Banggitin ko na lang na nilaunch na nga yan si Jericho Rosales sa Lavender Fields kasama ni Jody Santa Maria. Siya ang gaganap na si Tyron De Vera. Habang si Janine naman ay si Iris Buenavedes na for the first time magkokontrabida.
Tapos tinanong nga si Janine Diang kung nakahanda na ba siya sa ganung klaseng role. Hindi pa raw kasi parang first time niya gagawin ito. So mga Janine fans dyan, abangan natin kasi alam naman natin bilang isang award-winning actress din itong si Janine. Feeling ko naman kaya rin niya magkontrabida. Yun ang nakakatuwa sa mga artista na hindi sila natatakot na mag-try ng ibang roles. Kasi di ba yung ibang mga bida, ayaw na nila magkontrabida kasi parang feeling nila nade-demote sila kasi parang bida na sila eh. Pero for Janine, in fairness naman, tinanggap niya. Ano kaya magiging peg ni Janine? Kasi parang feeling mo pagkukontrabida siya, parang yung mga angst ba niya, mga emosyon ng kung saan man ang pinaghugutan meron? Sa pamilya, may mga gano'n ng netizen na tanong ba nagkontrabida? Nagkontrabida na ba si Lolo? Magaling si Balot. Oo, magaling siyang artista. Diba? In fairness. Ayun na. Sige. Nakapat ka rin na. Eto, balita na si Poco ang binigyan ng Father's Day card ng anak na si Malia. So, pinost ni Pokwang yan. Bago pa man ang Father's Day, ilang days before the Father's Day, ayan binigyan ni Malia ang kanyang mommy ng Happy Father's Day na card. Siya, sabi naman ni Pokwang, nagulat din siya pero hindi na niya tinanong kung bakit siya binigyan. Sabi niya, matalino ang batang to. Siguro parang ang dating sa akin nun, baka sa isip ni Malia, hindi ka lang mommy, daddy rin. Tapos kaso may hugging na naman si Mama. Si Mama. Siguro, nag-countdown pa nga in 10, 9, 8, 7. Malamang daw, yung daddy naman ni Malia ay baka gamitin ang isang account yata ni Malia to at siguro may ipopost or what. Nasabi nga ni Mamang o ni Pokwang, nagpapakatatay ka lang naman sa social media. May ganon. Ayun, yun lang. So, speaking of Father's Day, syempre, dahil ilan na lang, 2 days na lang, no? Father's Day na. Hindi naman. Tama. Friday, Saturday, then Sunday. Yes, Happy Father's Day. Father's Day sa lahat ng mga tatay. Ang Betabol, Happy Father's Day. Of course. Hindi yung matiin mo ako, Yan. At sa lahat ng mga tatay na nanonood sa amin, sa aming mga kamarites, daddy, papa, tatay. At yung mga tumatayong tatay. Yes. Sila tatay. Na napaka-importante. Kagaya nga ni Pokwang, di ba? At sa ating 1,000 live viewers, kay tatay, Happy Father's Day! Wow! Okay na. Tapos na, yan po mga Marites, ating Chick of the Week. Dito lang po sa Marites University! Exciting po! Nadaho ang susunod!